Mga taong may mahigit 2,000 puntos sa intermediate game na may gantimpala na 1,000 puntos. Nagiging mas mapanganib ang laro kaya't magkakasama ang mga manlalaro. Ito ay humantong sa isang ratio. Ang mas mataas na rate ng pag-aalis ay may dalawang pamamaraan para bumuo ng mga koponan. Isa ay ang random na pagpapares at ang isa ay upang mag-imbita ng mga kaibigan. Ang bawat oras na bumubuo ng isang silid ay nagkakahalaga ng 100 puntos. Walang pag-aalinlangan, pinili niya ang random na pagpapares dahil wala siyang mga kaibigan para imbitahan. Pagkatapos ng pagpapares, kailangan ni Dodong na mabilis na lumipat sa silid ng 8 sa intermediate na laro, kung hindi ay pagbabawalan siya sa lahat ng laro sa araw na yon. Talagang nakakainis. Natagpuan ni Dodong ang silid ng 8. Isang tao ang naghihintay sa harap ng pintuan. Nagulat siya. Huwag mong sabihin sa akin na ang kanyang kagrupo ay isang babae. Sa loob ng silid ng Il, nagsumbong si Agot Hejen sa kanyang kapatid na si Arnold Hejen. Sigurado siya kung hahayaan lang nila si Dodong, isang araw ay magdudulot siya ng problema sa kanila. Tumayo si Arnold Hejen at dali-daling pinunasan ng isang alipors ang kanyang pawis gamit ang isang tuwalya. Alam ng iyong kapatid kung ano ang iniisip mo. Kung maglakas loob ang taong iyon na kunin ang ating mga bagay, kailangan siyang turuan tungkol sa mga tuntunin dito. Nag-aalangan na ipakilala ni Dodong ang kanyang sarili. Ang kanyang kagrupo ay nagngangalang Luisa. Ipinapaalala niya kay Dodong na bilisan ang kanyang mga paa bago magsimula ang laro. Nagulat si Dodong na sa nakakatakot na lugar na ito ay mayroon ding mga babaeng manlalaro. Lumalabas na sa antas nila, ang mga lalaki at babae ay pinaghihiwalay at nagkikita lang sa mga intermediate o high-level na laro. Sinulyapan ni Luisa si Dodong, tinatasa siyang isang baguhan na walang karanasan. Ginalugad din ni Dodong ang kanya. Walang paraan para tukuyin ang lakas ng kanyang kagrupo, ngunit ang isang babae na nakaligtas sa intermediate na laro ay siguradong malakas. Kinumpirma ng dalawa ang pagpasok sa laro. Pinayuhan ni Luisa si Dodong na protektahan ang kanyang sarili. Pumasok ang dalawa sa isang maluwag na silid. Sa harap nila ay isang taong nakasuot ng pulang robe, kasama ang dalawang malalaking kahoy na papet na nakatayo sa gilid. Bigla itong lumingon ng 180 degrees na parang isang horror movie. Ang dalawang mata nito ay dalawang kamay na nagkokontrol ng mga string. Ang kanyang masamang mukha ay nakakatakot. Kalmado pa rin si Luisa. Lumalabas na isa siyang kakaibang naghahanap na puppet, ngunit kahit papaano ay hindi niya sila atakihin hanggat hindi pa nagsisimula ang laro. Inanunsyo ng arena ang misyon na kailangan nilang nakawin ang selyo ng Master Puppet sa loob ng 20 minuto. Pagkatapos nilang makumpleto, makakatanggap sila ng 1,000 puntos bawat isa. Hindi nakalimutan ng arena na ipaalala sa kanila na kailangan nilang kunin ang tamang puppet mula sa baywang ng master. Kung pipili sila ng mali ay magkakaroon sila ng random na parusa. Nagtataka si Dodong kung paano nila malalaman kung alin ang tama. Inisip ni Luisa na kailangan nilang lumapit sa master para masuri. Natapos na ang 1-0 segundong countdown. Sa sandaling magsimula ito, kinokontrol na nito ang dalawang kahoy na puppet para atakehin sila. Sa mga kamay ng bawat isa ay may mga armas. Naghiwalay si Dodong at Luisa para ipamahagi ang atensyon nila. Hinarap ni Dodong ang puppet na may hawak na sibat. Natakot siya nang naiwasan ang marahas na slash. Ang pag-atake ay mabilis at mapanganib, dahilan para masira ang isang gilid ng kanyang braso. Hindi siya maaaring harapin ng direkta ito, kaya tumakbo si Dodong bago ito mag-slash muli. Sa panig na ito, maliksi na iniiwasan ni Luisa ang espada ng puppet, ngunit mas mabilis pa rin ang kanyang bilis kaysa sa kanya, ngunit kahit papaano ay nagagawa pa rin niyang makayanan. Sa panig na ito, sinira ng puppet ang post na inatake ni Dodong. Humihingal si Dodong pagkatapos makipaglaro ng habulan ng ilang sandali. Kung hindi niya hahawakan ang dalawang puppet, hindi man lang sila mapapalapit sa master, pabayaan pa ang kunin ang kanyang mga bagay. Tumingin sa panig ni Luisa, mahusay pa rin niyang iniiwasan ang mga atake. Kailangang aminin ni Dodong na talagang mayroon siyang kasanayan at pagka-flexible. Biglang umisi ang master puppet. Kinokontrol nito ang puppet sa bahagi ni Luisa para tumalon habang dumarating siya. Ngunit hindi kayang tumagos ang kanyang mga espada sa kanya. Sa parehong oras, naghiwalay ang dalawang puppet na naglilikha ng puwang sa pagitan nila. Ginamit ni Luisa ang kanyang lakas para tumakbo papunta sa master puppet.
Ang kanyang baywang kasama ang dalawang bagay ay nasa harap niya. Ngunit pareho ang mga puppet na may iba't ibang letra lang. Ngayon ay nakasalalay sa swerte ni Luisa. Hindi humihinga si Dodong. Malapit na niyang makuha. Sumugod si Luisa ng diretsyo patungo sa Master Puppet. Kalmado pa rin ang Master Puppet. May naramdaman si Dodong na mali. Napakadaling lapitan sa kanya na parang hindi man lang niya pinoprotektahan ang kanyang bagay. Biglang gumalaw ang mga string. Sumigaw si Dodong, mag-ingat, may bitad. Lumingon si Luisa nang marinig niya ito. Ang puppet na may espada ay naghiwalay. Ang parehong katawan at ang espada ay sumusugod kay Luisa. Mabilis na tinanggal ni Luisa ang kanyang coat na nakabalot sa kanyang baywang, pinaikot ito. At binalot sa espada ng puppet at ibinato ito sa iba. Nakakainis na lalong lumakas ang mga atake ng mga puppet pagkatapos nilang maghiwalay. Ang katawan kasama ang natitirang espada ng puppet ay sumugod ng mabilis at humiwa sa katawan ni Luisa. Nagkaroon siya ng malaking hiwa sa kanyang braso. Nakaramdam ng pagkabalisa si Dodong. Mahihirapan na ni Luisang iwasan ang mga susunod na atake. Sa sandaling ito, ang braso ng puppet ay kinontrol na bumalik at sumugod kay Luisa na walang anumang depensa. Tumakbo si Dodong ng mabilis at sinipa ito para tumilapon. Hindi nakalimutang tanungin ni Dodong si Luisa kung ano ang lagay niya. Nagngangalit siyang tumayo. 6 na minuto pa lang ang nakalipas. Nagpasalamat si Luisa kay Dodong sa pagpapaalala sa kanya sa oras. Kung hindi ay nahulog na sana siya sa bitad. Inutusan ni Dodong na ang larong ito ay isang koordinasyon, kaya hindi na gumagana ang mga kasanayan. Kinokontrol ng master ang dalawang puppet na mahirap harapin dahil modelo ito ng paglalaro ng dalawa kaya nagtutulungan sila. Iyon ang dahilan kung bakit hindi nila pinatay. Habang nag-uusap ang dalawa, nagpakawala ng espada patungo sa kanila ang isang puppet. Nagtataka si Luisa kung nakaisip na ba si Dodong ng paraan para harapin ang mga puppet na ito. Pinagmamasdan niya na mawawalan sila ng kontrol kapag nawala ang kanilang kontrol na string. Magagamit nila ang kanilang espada bilang isang armas. Madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Iminungkahi niya na dapat silang magsimula sa pamamagitan ng pagpukaw ng puppet na may espada patungo sa isang direksyon. Lilinlangin niya ang puppet na may espada papunta sa sutla at maghihintay para sa tamang panahon para gamitin ang espada para putulin ang string. Pagkatapos makumpleto, kukunin nila ang bagay. Ang natitirang bahagi ng mga puppet na may malalaking espada ay hindi mahihirapan. Nagsimula ng kumilos ang dalawa. Iniiwasan ni Dodong ang ilang mga slash ng puppet habang gumagalaw. Pagkatapos paghiwalayin ang dalawang puppet, tumakbo si Dodong patungo kay Luisa. Ipinapaalala sa kanya na tiisin ng ilang segundo para hindi maghiwalay ang mga puppet. Pagkatapos alisin ni Luisa ang puppet na may espada, sumugod si Dodong patungo sa mga string nito. Sinamantala niya ang slash ng puppet at pinutol ang mga string na nakakonekta sa puppet. Huminto ang puppet sa harap ng paanan ni Luisa. Sumenya si Dodong sa kanya para kunin na ang bagay habang siya ay harapin ang puppet na may hawak na sibat. Lumapit si Dodong sa baywang nito. Bigla, bumalik ang puppet na may espada at tumagos sa kanyang balikat. Bumalik sa dati ang koneksyon ng string ng mas mabilis kaysa sa inaakala niya, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Luisa sa likuran ng Master Puppet. Sinubukan ni Dodong na manatiling nakatayo na hawak ang puppet na may hawak na sibat habang sumisigaw. Ang katawan sa itaas ng puppet na may espada ay sumugod kay Luisa, ngunit nakakuha siya ng isang bagay mula sa Master Puppet. Inanunsyo ng sistema na nakuha nila ang bagay. Kailangan nilang manatili sa parehong posisyon. Huminto sa paggalaw ang mga puppet. Natapos na ba talaga ang laro? Sa pagkakataong ito, kailangan ng laro ang mga taong may pulang kamay, ngunit sa kasamaang palad, itim ang kamay ni Luisa. Kinuha nila ang maling bagay. Ang parusa ay bumaba sa isang butas. Ang karapatang gumawa ng desisyon ngayon ay nakasalalay kay Dodong. Kung gusto niyang ipagpatuloy ang laro, kailangan niyang iligtas si Luisa sa pamamagitan ng pagkuha ng bagay. Kung nabigo siya, ibibigay niya sa kanila ang isang malaking pagsabog. Kung gusto ngayong tapusin ni Dodong ang laro, aalis siya sa larangan ng nag-iisa ngunit walang gantimpala. Siyempre, mamamatay si Luisa rito. Si Dodong ang magdedesisyon kung mamumuhay o mamamatay si Luisa na ngayon niya lang nakilala. Sinusubukan ni Luisang ihiwalay ang bagay, ngunit nakakabit ito sa kanya.
Kapag sumabog ito, syempre ay matutulog din siya. Ngayon ay wala na siyang ibang magawa kundi ang maghintay para sa desisyon ni Dodong. Yakap ni Dodong ang sugat sa kanyang balikat. Kung aalis siya, wala siyang makukuhang puntos, ngunit sulit bang ilagay ni Dodong ang kanyang buhay sa peligro para sa 1,000 puntos? Alam na niya ang eksaktong lokasyon ng bagay, ngunit masyadong mabilis ang dalawang puppet para makabawi. Napakaraming panganib sa pagdepende sa pagputol sa ilang string para nakawin ang bagay. Bukod dito, kung mabigo siya, mamamatay din siya. Sa kasalukuyan, hindi sapat ang kanyang pisikal na lakas, ngunit sa hinaharap, magkakaroon siya ng mas maraming pagkakataon para makakuha ng mas maraming puntos. Paumanhin, Luisa, ngunit kailangan kong mabuhay. Tiyak na hindi hahayaan ni Luisang umalis si Dodong. Nagsimula na siyang makipagtawaran. Mayroon siyang bihirang card na gantimpala. Kung ililigtas siya ni Dodong, mapupunta ang card na iyon sa kanya. Tiniyak niya na ang card na ito ay napakahalaga para sa mga bagong manlalaro para mabuhay sa mataas na laro. Para makumbinsi siya, ipinakita niya ang isang pambihirang card. Napambili ng sandata na ibinebenta lang sa mataas na laro at pinapanood niya araw-araw. Naalala ni Dodong na nakatanggap din siya ng card ng pagdoble ng mga puntos sa isang nakatagong gantimpala dati. Ang card ng sandata ay talagang kaakit-akit. Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin niya nagagamit ang kasanayan ng sistema. Nagtanong si Dodong, kung mananatili ako rito, kailangan kong tanggapin ang peligro na mamatay kasama ka. Kung ganoon lang, hindi ako sapat na mapilit. Kung pumayag ka na manatili, tatanggapin ko ang lahat ng gusto mo, tugon ni Luisa. Hindi niya maaaring hayaan siyang umalis. Sa huli, nagpasya si Dodong na manatili. Bukod sa card na sandata, kailangan pa niyang bigyan ng karagdagang 500 mga puntos. Hindi nakalimutang bantaan siya na tuparin niya ang kanyang pangako kung gusto niyang mamuhay ng mapayapa. Siyempre, pumayag si Luisa. Sa ngayon, ang buhay ang pinakamahalaga. Naisip niya ang isang taktika. Pupunta si Luisa para kunin ang espada at bago pa man yon, puputulin nila ang string ng mas madali kaysa maglinlang ng mga puppet. Isa rin yung magandang ideya, ngunit sa pagkakataong ito, nagpasya si Dodong na mag-focus sa nakikita niyang kamay. Sa laban kanina, napansin na niya ang mga string na kumokontrol na parang mga nerbiyos. Kung hindi nila ayusin ang ugat, babalik ito sa loob ng ilang segundo. Naintindihan ni Luisa na ang kanyang buhay ay nakasalalay kay Dodong kaya gagawin niya ang kahit ano na hihilingin niya para lumaban. Kinumpirma ni Dodong na ipagpatuloy ang laro. Gayunpaman, hindi iyon madali. Ang limitasyon para sa huling pagsabog ay 3 minuto. Kung hindi nila makukuha ang bagay, tiyak na makikita ng dalawa ang kanilang mga ninuno. Pakiramdam ni Dodong na tila binago na ng mga puppet ang kanilang taktika para mapataas ang antas. Hindi sila kusang aatakihin, ngunit pinoprotektahan ang kanilang master. Tila nagmamadali sila. Nagtataka si Luisa kung paano nila makukuha ang espada. Itinuro ni Dodong ang kandila. Gagamitin nila ang apoy para sunugin ang mga string. Habang nakakagambala si Dodong, gagawa si Luisa ng sulo. Kung hindi ito gagana, kahit papaano ay makakakuha sila ng 2 braso basta't makuha nila ang espada. Tumingin si Dodong sa kanyang relo. Ang kanyang tibok ng puso ay lagpas na sa 160. Habang tumatakbo, nag-iisip si Dodong kung paano haharapin. Kung aatake siya mula sa tagiliran para lumikha ng distansya sa pagitan niya at ng malaking puppet, hindi gagawa ang nagkokontrol kung hindi malinaw ang intensyon ni Luisa. Kahit na sumasakit pa rin ang kanyang sugat sa braso. Pagkatapos makatakbo ng ilang sandali, nagpa siyang gumanti si Dodong. Pinuntiryan niya ang puppet na may espada, ngunit naghiwalay ito na maging 3 gaya ng dati. Sa sandaling ito, gumaod si Dodong ng reverse time at binasa ang 3 estilo ng atake nito at magaan na lumaktaw sa lahat ng 3 atake. Huminto kaagad ang puppet nang malapit na itong gilitan sa string. Nakuha nito ang karanasan mula sa huling pagkakataon, ngunit buti na lang mayroon silang ibang plano. Sumigaw si Dodong, "Luisa, kunin mo na ang apoy." Hirap siyang ibigay ang sulo. Sinubukan niyang tumakbo palayo sa malaking puppet na may hawak na sibat habang iniiwasan ang pag-atake nito. Huminga ng malalim si Luisa at inihagis ang kandila papunta sa string. Buti na lang, hindi namatay ang apoy at matagumpay na nasunog ang pulang string.
Matagumpay na nakuha ni Dodong ang espada at sa parehong oras ay napagana niya ang effect sa acceleration sa loob ng 2 minuto. Sinasamantala ang pagkakaroon ng espada, nagpost si Dodong at sinabi kay Luisa na hawakan ang mga puppet habang atakihin niya ang master. Huminga ng malalim at tumakbo ng kasing bilis ng The Flash si Dodong. Namangha si Luisa kung paano biglang tumaas ang bilis ni Dodong sa napakaikling panahon. Sumugod si Dodong gamit ang kanyang napakabilis nang hindi nag-aalinlangan para putulin ang puppet at hindi ito nagdulot ng anumang problema. Naupo si Luisa sa katawan ng puppet na naghihintay kung talagang nagtagumpay ba sila. Itinataas ni Dodong ang bagay na parang isang nagwagi. Tulad ng inanunsyo, dinagdagan ng arena ang bawat isa ng 1,000 puntos. Ngayon ay oras na para tuparin nila ang kanilang pakikitungo. Hindi binawi ni Luisa ang kanyang sinabi. Sinabi pa niya na magpapaliwanag pa siya tungkol sa kaugnayan sa pagitan ng mga card ng sandata at sa high-level na laro kay Dodong. Sa Iwen, naghahanda ang grupo ni Arnold Hajen para sa kukunin nilang high-level na laro. Bago siya pumunta, tinawag niya ang kanyang alipors na si Trent. Inutusan niya si Trent para ayusin ang mga bagay. May layunin siya na hindi siya dinala rito. Nahulaan ni Trent na kailangan na naman niyang ayusin ang maliliit na bagay ni Arnold Hajen. Inamin ni Arnold Hajen na ang kanyang kapatid ay parehong hangal at madalas magdulot ng problema, pero sa totoo lang ay kapatid niya at nag-iisa lang niyang pamilya. Kaya ang bagong multo na naglakas loob na atakihin at nakawin ang mga bagay ng kanyang kapatid ay kailangang harapin bilang isang halimbawa. Inako ni Trent ang utos at tiniyak na malilinis niya ito para walang maglakas loob na gumulo kay Hajen. Si Trent kasama ang 5,360 na niraranggo sa 7. Makakayanan kaya ito ni Dodong? Nagsagawa ng inspeksyon ng IMP at nakilala ang lugar sa paligid bilang isang ligtas na punto sa transaksyon. Natanggap ni Dodong ang 500 puntos mula kay Luisa. Hindi niya inaasahan na ang mga transaksyon sa pagitan nila ay binigyan ng garantiya mula sa S para pigilan ang mga manlalaro na nakawan ang mga puntos ng isa't isa. Sa sandaling ito, nagsimula nang magtanong si Luisa dahil biglang tumaas ang kanyang bilis sa dulo ng laro. Isa ba siyang lalaking nagtatago ng talento? Hindi naman sumagot si Dodong. Nagtanong siya tungkol sa card ng sandata. Kailan niya ito ibibigay sa kanya? Medyo nagsisisi si Luisa nang ang natatangi niyang card ng sandata na pinahirapan niyang makuha ay kinailangan na idaan sa transaksyon. Pero ang kanyang buhay pa rin ang pinakamahalaga sa lahat. Nagpaliwanag pa siya tungkol sa koneksyon sa pagitan ng card ng sandata at sa high-level na laro. Sa antas ng bata, makakabili lang sila ng gamot at pagkain. Walang silbi kahit na naghanap sila ng sandata. Gusto rin ng ilan na kunin ang mga sandata sa mga kamay ng mga halimaw, ngunit kukunin ito kapag lumabas sila sa silid ng laban. Alam lang ni Luisa ang pag-iral ng sandata pagkatapos matanggap ang card. Ayon sa impormasyon na nahanap niya, hindi alam ng halos lahat na pinapayagang gumamit ng sandata sa mga high-level na laro. Ang mga taong may sandata ay magkakaroon din ng bentahe sa mga laban. Simula ngayon, mapupunta ang card na ito kay Dodong. Gusto niyang bumuo ng isang pangkat kasama siya para magpatuloy na maglaro sa hinaharap, nang angakong magbubunyag ng karagdagang impormasyon tungkol sa high-level na laro. Pumayag si Dodong. Tutal, kailangan din niya ng karagdagang miyembro ng koponan para sumali sa ilan sa mga middle level at mas mataas na laro. Habang papauwi, tinatasan ni Dodong ang intermediate level na laro. Totoong mas mahirap ito kaysa sa nakaraang mga laro. Ang kanyang lakas ay hindi sapat para maglaro ng magkasunod at ng matagal. Kailangan siyang bumalik sa sistema para magsanay pa. Pakiramdam ni Dodong ay iritado. Bakit siya tinitingnan ng palihim ng mga tao sa pasilyo? Alam niyang gwapo siya, pero ganoon ba talaga? Biglang may tumawag sa kanya, ngunit sa susunod na segundo, dumilim ang lahat sa kanyang paningin. Gisingin natin ang asong ito, tara na. May narinig siyang boses. Naghagis sila ng tubig kay Dodong na nakabitin gamit ang isang kadena. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. Sa paligid niya ay mga alipors ni Agot Hajen at siya mismo na pumapalibot sa kanya. Naalala ni Dodong ang nakakatakot na mukha ng kanya. Nagpakampante siya pagkatapos umalis sa silid ng laban, ngunit ang lakas ng kanyang strangler ay talagang naiiba. Palipat-lipat ng mga mata, nakilala ni Dodong ang isang kakaibang tao na si Trent. Siguradong siya ang bumaluktot ng kanyang leg.
Inamin ni Trent na sinusubaybayan kanya sa lahat ng oras, ngunit natuklasan ka lang pagkatapos mong baluktutin ang iyong leg. Talagang nakakadismaya. Ngayon, ang lahat ay ipinasa na kay Agot Hejen para ayusin. Napagtanto ni Dodong na siya ay isa sa mga nakatatandang kapatid ni Hejen. Medyo mahirap harapin siya, ngunit umalis na siya. Tutal, ngayon, kailangan niyang humanap ng paraan para makaalis sa kadena. Hindi siya hinayaan ni Agot Hejen na mag-isip. Patuloy niyang pinupuntirya ang mga puntos ni Dodong, lalo na pagkatapos sumali sa isang karaniwang laro. Ngumisi si Dodong ng may pang-insulto. Nakakatawa na kailangan mong umasa sa ibang tao para hulihin ako. Tunay na isang mahina. Hindi nakuha ni Agot Hejen ang pang-udyok at hindi niya naintindihan kung bakit niya pinupuntirya lang ang pagbali sa kanyang binti. Gayunpaman, napagtanto ni Dodong na nanginginig ang kamay na may hawak ng kanyang bakal. Kaya bago pa man tumama ang patpat sa kanya, iwinasiwas niya ang kanyang paa diretsyo sa mukha ni Agot Hejen. Iniyakap niya ang kanyang mukha sa pagkabigla. Anong ginagawa mo? Tulungan niyo akong hawakan siya. Ngunit bago pa man makalapit ang kanyang mga alipores, naipit na ni Dodong ang kanyang leg at nagbanta. Ngayon, sinuman ang maglakas loob na lumapit, ipipit ko ang kanyang leg hanggang sa hindi na siya makahinga. Kahit napilitin ako hanggang sa puntong ito, hahatakin ko pa rin siya kasama ko. Hinihingal si Agot Hejen kaya namumula ang kanyang mukha. Hindi naglakas loob ang kanyang mga alipores na gumalaw. Napagtanto ng isa sa kanila ang senyas ni Agot Hejen. Ngumisi siya ng nakakatakot na nagpapahiwatig na naintindihan niya. Kinalagan ng isa ang kadena para kay Dodong, ngunit hindi rin siya isang tanga. Pagkababa niya, hinilan niya ang tumpok ng kadena sa liig ni Agot Hejen, nagbabanta. Huwag mong isipin na ikaw ang namamahala sa laro. Ako ang namamahala at nahuli na kita sa pangalawang pagkakataon. Gusto lang ni Dodong na maglaro ng mga laro para makakuha ng mga puntos at mabuhay, ngunit hindi siya hahayaan ng mga yon. Kung itutulak nila siya sa pagkatapos ay maghanda na silang dalawin ang kanilang mga ninuno. Biglang gumalaw mula sa likuran. Walang ibang pagpipilian si Dodong kundi ang bitawan si Hejen para iwasan ang isang bagay. Pagkatapos na makatakas si Hejen, inutusan niya ang 500 sa kanyang mga kaibigan na baliin ang mga binti ni Dodong. Lumalabas na mayroon siyang matinding paninindigan sa kanyang mga binti. Hinarap ni Dodong ang bawat isa. Patuloy niyang pinapalakas ang kanyang katawan. Ang isang suntok ay maaari ring baliin ang ilang tadyang ng isang tao, ngunit mayroon pa ring iba. Hinampas ng isang lalaki ang ulo ni Dodong gamit ang patpat na nagdulot ng pagkahilo sa kanya. Sinubukan ni Dodong ang lahat para iwasiwas ang kadena para baliin ang ilang ngipin. Ang bakal na patpat ay nakahanay sa kanyang antas. Umurong si Dodong. Ang kanyang mukha ay puno ng dugo, ngunit hindi natakot si Dodong. Kahit na mas marami pa sila, hindi pa rin siya nakakaramdam ng kawalan ng bentahe. Kung kailangan niyang pumatay sa kanila para mabuhay, gagawin niya ito. Bukod dito, mayroon siyang sistema para tulungan siya. Inutusan ni Hejen ang kanyang mga alipores na sumulong. Napakarami nila na ikakahiya nila kung babagsakin lang sila ni Dodong mag-isa. Sa kanyang kasanayan sa pagtingin sa hinaharap sa loob ng 5 segundo, madaling naiwasan ni Dodong ang 3 atake. At sa parehong oras, gumanti sa isang instant. Gayunpaman, sa huling segundo, natanggap pa rin ni Dodong ang isang stick kaya hindi niya mapagana ang 2 minuto na acceleration. Hinawakan ni Arnold Hejen ang barbell para maghiganti para sa kanyang kapatid. Kung walang acceleration, hindi kayang iwasan ni Dodong ang suntok. Basta bumagsak sa hita ni Dodong ang barbell, napaunggol siya sa sakit. Galit na sumigaw si Dodong. Pinihit niya ang kanyang likod at hinawakan ang ulo ni Hejen, dinidiin ito sa lupa. Nagulat siya at umikot ang mga mata na nawalan ng malay. Hindi niya guguluhin siya o ang kanyang mga alipores, ngunit kung hindi siya papayagan na mabuhay, haharapin niya silang lahat. Isang bakal na patpat ang iwinasiwas pababa. Ginamit ni Dodong ang isang kamay para hadlangan ang atake. Lumalabas na siya ang unang gustong pumunta sa langit. Sumigaw siya at sinabi sa kanyang mga tropa na dalhin na si Agot Hejen. Kung mamatay siya, hindi sila makakaligtas. Bago pa niya matapos ang pagsasalita, si Dodong ay ang kanyang mga mata ay bumagsak sa 2 taong naghihilahan para umalis. May isa na nagdadala kay Agot Hejen sa kanyang likod sa sobrang gulat.
Si Dodong ngayon sa kanyang mga mata ay walang pinagkaiba sa isang baliw na gustong maghasik ng karahasan. Ayaw ni Dodong na makatakas sila pero limitado rin ang kanyang lakas.